Tumama na sa kalupaan o landfall ang bagyong Marce sa parteho ng Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan at inaasahan pang mas mararamdaman pa ang hagupit ng bagyong Marce sa ikalawang landfall ngayong gabi. Kaya naman po daan-daan ng mga residente sa coastal barangay ng Sanchez Mira at Claveria po ang persahan ng inilikas patungo sa mas ligtas na mga lugar. Tumigil na rin po ang pagpalaot ng mga mangingisda dahil po yan sa banta ng storm surge. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan doon na may sapat na supply ng pagkain para ho sa mga bakwit o yung mga evacuees. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel mula sa Sanchez Mira sa Cagayan. Mar. Alex, nandito tayo sa bayan ng Claveria, yung sumunod na bayan sa Sanchez Mira. Halos ito na yung ikalawa sa huling bayan dito sa Cagayan bago yung boundary ng Ilocos Norte. At sa mga oras na ito, ganito kalakas yung hangin na nararanasan dito sa Claveria. Maghapon din naging malakas yung hangin dyan sa bayan ng Sanchez Mira na may kasamang mga pabugso-bugsong ulan. At ngayong gabi inaasahan na mas lalakas pa yan habang papalapit ang bagyong Marce, kaya critical daw yung magiging lagay ng sitwasyon dito sa bahaging ito ng Cagayan. Kaya naman nagpatupad na ng forced evacuation ang mga lokal na pamahalaan. Nagtulong-tulong ang mga lalaking ito na iahon sa pangpang ang bangka ni Mang Romel sa gitna yan ng malakas na hangin at malalaking alon na naranasan sa bayan ng Sanchez Mira, dala ng bagyong Marce. Maabot yung alon, sir. Kasi malakas yung alon sa dagat. Tigil muna sa pagpalaot ang mga mangingisda sa lugar upang makaiwas sa peligro. Nandito kami sa Sanchez Mira at itong dagat sa aking likuran ay bahagi ng Babuyan Channel. So pasado alas 3 ng hapon, walang buhos ng ulan pero ganito kalakas yung hangin na nararanasan dito. Kaninang umaga pa lang lumikas na yung maraming residente rito, lalo yung mga nakatira malapit dito sa dagat at yung mga asa-asawa na lang nila at mga lalaking miyembro ng pamilya yung naiwan. At bago lumikas kanina, iinangat na rin ng mga residente itong kanilang mga bangka para makaiwas sa anumang pinsala. Tanging mga lalaki na lang ang naiwan para magbantay sa kanilang mga bahay. Si Mang Richard, sanay na raw sa ganitong sitwasyon sa kanilang lugar na madalas daanan ng bagyo. Pagka po yung malakas na bagyo po, yung mga babae, mga bata ang pinapalikas namin. Tapos kaming mga lalaki nagbabantay para sa mga bahay namin. Para po, pagka anong mangyari sa bahay. Sa covered court ng barangay, dinala ang mga residente na nakatira malapit sa dagat. Prioridad dito ang mga matatanda at mga bata. Gaya na lang ng PWD na si Nanay Regina na maagang lumikas kasama ang 1 taong gulang na apo na nag-iisa niyang kasama sa bahay. Mahirap po, doon malapit sa dagat. Kaya natatakot po kami. Kung sinabi nilang lilipat po kami. Maaga ring nagtungo sa evacuation center si Robilin kasama ang kanyang biyanan at mga anak. Kasi tabi ng dagat sa amin, sir, kasi nakakatakot. Kaya yun, nag-force evacuation sila kanina, kaya nauna na lang. Bandang alas 9 ng umaga daw nang magpatupad ng forced evacuation ang municipal government sa mga coastal barangay at mga flood-prone area. Critical daw kasi ang magiging sitwasyon mamayang gabi habang papalapit ang bagyo. Sa amin yung nakaraang bagyo na ayaw pong magsilikas ng maaga, kaya po nung magpaparescue na po sila ng hating gabi, hindi na po kami makarescue kasi marami pong nakaharang na po ng mga putol na kahoy, malalim na po yung tubig. Sa datos ng Sanchez Mira Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 325 na pamilya o 1,022 na mga individual ang inilikas mula sa 13 barangay. Karamihan sa kanila dinala sa mga evacuation centers habang 37 pamilya ang piniling makituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may sapat na supply ng pagkain sa mga evacuation center.
Alex, ipinatutupad na dito sa buong lalawigan ng Cagayan yung liquor ban. Ibig sabihin yan, bawal bumili at magbenta ng mga nakakalasing na inumin para maiiwas yung mga residente sa kapahamakan, lalo't nakasentro yung epekto ng Bagyong Marce dito sa kanilang lalawigan. Alex? Okay, Mara, batid natin yung kagustuhan ng mga asawa, no? Yung mga lalaking naiwan dyan sa kanilang mga tahanan na bantayan ang kanilang ari-arian. Pero di ba pag binanggit na forced evacuation, dapat lahat para zero casualty. Bakit pinayagan yan ang lokal na pamahalaan dyan? Alex, tinanong ko nga yan kanina doon sa mga in charge, no? Doon sa local government unit, particular doon sa mga taga-barangay. Ang sabi nila, yan daw yung nakasanayang protocol dito sa kanila dahil nga iniiwasan nila na manakawan sila, no? Dahil magsisilika silang lahat, walang maiiwan doon sa kanilang bahay. Kanina tinanong ko, hindi ba delikado yan? Ang sabi nung nakausap natin, sanay na raw sila dahil nga sa dami ng bagyo na dumaan dito sa kanilang lugar, yan yung nakasanayan nila. At pagka nakita raw naman nila na talagang tumataas na yung tubig sa dagat at delikado yung sitwasyon, ay mabilis silang nakakalikas. Kaya nga mas pinili nila yung mga tatay at yung mga lalaki na parte ng pamilya yung maiiwan doon dahil nga mas mabilis silang kumilos kung kakailanganin na talagang iwan yung kanilang lugar. Alex? At Mar, batid natin na kaninang pasado alas 3 ng hapon dyan sa Santa Ana nag-landfall, no? Pero may binabanggit pa ang Pag-asa DOST na merong pangalawang landfall. Batid ba ng local government provincial or mga bayan dyan kung saan ang next na landfall? Alex, sa ngayon hindi pa matukoy yung kung eksaktong lalandfall yan dito sa bahaging ito, dulong mga bayan ng Cagayan. Dahil kung makikita mo sa mapa, Alex, itong Claveria area ay mataas na bahagi ito, no? Halos kapantay nito yung landmass ng Santa Ana. So kung magdedire-diretso ang takbo ng Bagyong Marce, malamang tatama yan dito sa bahagi ito ng Claveria. O kung hindi man, yung susunod na bayan nito na bahagi ng Ilocos Norte, yung Pagudpud area, bago mag-exit tuloy-tuloy dito sa Philippine Area of Responsibility. Kaya sinasabi nga ng lokal na pamahalaan talagang delikado at critical yung sitwasyon ngayong gabi. Partikular daw mamayang alas 8 ng gabi dahil lang tansya nila yung travel time mula Santa Ana aabutin ng 3 oras bago tumapat dito sa bayan na ito dahil nga halos nasa 35, kung di ako nagkakamali, 35 km per hour yung takbo ng Bagyong Marce. So babantayan natin yan, Alex, pero hahanap din tayo ng ligtas na lugar para naman kahit papano ay hindi tayo mapasama sa mga maapektuhan nitong bagyo. Mamaya mag-iikot tayo sa bayan ng Claveria, sisilipin natin yung mga evacuee dito sa lugar na ito. Alex? Yung ginatayuan mo dyan, Mar, ano ba yan? Malapit pa kayo sa karagatan o medyo ligtas sa may lugar ninyo? Alex, ito actually ito yung pinaka harap ng dagat. Itong dagat na ito, part pa rin to ng Babuyan Channel, no? Halos katapat ito nung pinanggalingan namin kanina sa Sanchez Mira. Itong hilera ng mga gusali dito sa harap, mga beach resort ito, may mga hotel. So medyo safe naman. Tinatanong ko yung mga residente rito kung naka-experience na ba sila nung malaking hampas ng alon, yung storm surge. Sa tala ng buhay nila, halos hindi pa naman daw nila naranasan yan. So dahil lalapit dito yung Bagyong Marce, magpapakasiguro tayo, Alex, hahanap tayo ng mas ligtas na lugar na medyo malayo dito sa dagat para hindi tayo mapasama sa mga casualty pagdaan nitong Bagyong Marce. Alex? Ayun, at doon sa binabanggit nga sa isang sikat na pelikula na laging binabanggit sa dialogue, no? Take a lot of ingat, Mar! At sa inyong mga kasamaan dyan sa Net25, at syempre, ang kaligtasan nyo, ang amin rin pong prioridad. Ingat kayo dyan at huwag masyadong palakad-lakad dyan dahil malakas talagang hangin dala nitong si Bagyong Marce. Thank you so much. Mula kay Mar Gabriel, live po dyan sa Mira Sanchez o dyan sa Claveria sa Cagayan. At bago pa man mag-landfall ang Bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan, ay naramdaman na ang bagsik ng hagupit nito sa iba't ibang bayan ng lalawigan.
At dahil sa lakas ng hangin at ulan, dala ng bagyo, nawasak at nabasag ang salamin na pintuan ng Municipal Town Hall ng Bayan ng Gonzaga. At sa Bayan ng Santa Ana, kung saan naglandfall ang bagyo, ramdam ang malakas na hangin na naging sanhi ng pagkabuwal ng mga puno at pagkasira ng ilang gusali. Hindi rin nakaligtas ang ilang business establishments. Ilan sa mga ito po, nagbagsakan ang mga lagayan ng kanilang mga binibentang produkto. At dahil sa lakas ng ulan, maraming tulay at kalsada ang hindi na rin madaanan sa lalawigan dahil na rin sa pag-apaw ng mga ilog. Bukod sa ulan ay patuloy na kararanas po ng malakas na hangin ng mga bayan ng Pamplona, Apari at Gataran. Malalaki at matataas ang alon din na makikita sa mga karagatan sa lalawigan, kaya't pinapayuhan ng mga residente na maging maingat at iwasan muna ang paglabas ng bahay para na rin po sa kanilang kaligtasan. Samantala, aabot po sa 5,000 pamilya, katumbas yan ng 17,000 individual o higit ang inilikas na sa lalawigan ng Cagayan dahil po yan sa peligrong dulot nitong bagyong Marce. At batay sa ulat ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, karamihan sa mga inilikas ay pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation centers, habang ang iba mas piniling manatili sa kanilang tahanan o di kaya sa kanilang mga kaanak. Ang mga inilikas ay mula sa 21 bayan ng Cagayan na apektado ngayon ng bagyong Marce. Sa ngayon, nananatiling naka-alerto pa rin ang PDRRMO at maging ng Task Force Servant Cagayan Quick Response Team sa posibleng epekto nitong bagyo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.